Samantala, isinusulong ng mga senador na mas protektahan pa ang bundok ng Sierra Madre na pinaniniwala ang proteksyon laban sa bagyo. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Matapos ang pananalasa ng bagyong Uwan, bagamat may ilang paliwanag dito ang siyensya, marami pa rin naniniwala sa proteksyong na idudulot ng Sierra Madre laban sa bagyo. Kaya mga senador gusto nang kumilos para masigurong maprotektahan din ito katulad ng pagprotektang pinaniniwalaan na ginagawa nito sa mga Pinoy sa kalamidad. Sabi ni Senador Erwin Tulfo, kahit sa pagprotekta nito sa mga Pinoy, tila hindi naman ito nakakaligtas sa mga mapang-abuso. Mining operations continue to carve scars upon slopes. Illegal logging and massive quarrying erode its soil. Ayon kay Tulfo, may mga batas naman na nagalayong protektahan ng Sierra Madre katulad ng Republic Act 9125 o ang Northern Sierra Madre Natural Park Act of 2001. Pero tila hindi sapat at mahina ang pagpapatupad ng mga probisyon nito. Nararapat ang mas maigting na pagbabawal sa anumang mapaminsalang pagmimina, pagtutroso dito at pagtatayo ng lahat ng uri ng resort. Kung ang Sierra Madre handang isakripisyo ang sarili upang tayo ay mailigtas, hindi ba't napapanahon na tayo naman ang magligtas sa kanya? Si Senador Raffy Tulfo naman may puna sa DENR. Reactive at hindi po proactive ang ating DENR. Dapat po ang DENR una sa pagpigil ng pag-abuso sa ating kalikasan. Sabi ng senador, kailangang mapahusay ang mga regulasyon at palakasin ang partisipasyon ng mga komunidad sa pagpapatupad nito. Pagbabahagi naman ni Senador J.V. Ejercito, may napansin siya na anya yung mga development sa Sierra Madre. In the last few days, hindi na po kami pinapayagan, may mga guardian tumipigil at may mga development na po, rest houses, subdivisions, and that is very alarming, Mr. President, because Sierra Madre indeed is our protector. Nauna iginit ang Pag-asa na isa ang Sierra Madre sa naging dahilan kung bakit napahina ang bagyong Uwan. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.